Ayan, pagpalang tanghaling tapat, nandito tayo sa bayan ng Umingan, Pangasinan. So along Barangay Road to, malapit din sa Provincial Highway. Siguro mga ano lang, 50 meters, ganun. Pero tingnan natin mamaya, puntaan na lang natin doon. Doon kasi yung along Barangay Road niya. Dito kasi ako sa likod nag-start kasi andito yung may-ari. So yung kapatid ng may-ari pala. So pag-aari to ng magkakapatid. So dating 3 hectares pero 2.4 hectares na lang kasi yung binibenta nila kasi lumampas doon sa daan yung iba. So dito lang sa part dito yung ibibenta. So ang start ng property dito sa likod, ito po yon. So ito may mga kawayan siya, tapos yan yung boundary niya, yan yung kuan na yan, talahib, tapos pa diretso siyang ganun. Andun yung kuryente, may kuryente rin dito kasi along provincial road na yan, ilang metro lang mga sir, mga madam. So pupuntahan din natin doon mamaya. So at least makita nyo lang dito sa likod. At the same time mamarkahan ko na lang sa drone. So ang ganda nito, pwede siyang i-subdivide lot kung may pera po kayo. Pero ayaw nyo lang ipahawak sa developer na unti-untihing bayaran. Dapat mag-down din, mayroon daw kasulatan kung kailan mababayaran, ganun. So ang ganda nito mga sir, kasi yan creek ata yan, kasi masukal hindi natin makita. So hanggang doon naman sa mga tao, yun, sa part na yan. Tapos diretso na yan, diretso hanggang doon. Andun yung cemented barangay road niya. Tara, puntahan po natin sa part na yun. Ayan, nandito na tayo sa mismong harap, dito sa cemented road. So ayan, ayan yung highway. So syempre nandiyan na lahat, kuryente, internet. So may kuryente na rin dito sa tapat ng property. So dyan ang start sa bakod yan, kasi na-subdivide lot na yung part na sa gilid ng highway. Actually ito, gusto rin i-subdivide lot na nag-subdivide lot dyan, kaya lang ayaw po ng seller natin yung walang kasulatan. Kung baga dapat kasi may kasulatan kung kailan nila babayaran. So syempre mahirap man namang magbenta ng subdivide lot, hindi ganun kabilis. Kaya ang gusto ng seller natin ay buo, mabibenta nila ng buo. Ito yung part na to. Dalala ka. Pagdala lang kaya, pasok na natin. Ito yung part hanggang dyan sa may ano ba tawag doon? Talahib. Ito hanggang dyan sa kanila. Hanggang dyan yung part nya. Ito, diretso doon. Hanggang doon. So along Barangay Road, siguro at least nasa ano to? 40 meters more or less. O yun, nasa 40 meters mahigit. Ayan. So ayun muli, ito ay 300 per square meter titled, pero kailangan na-subdivide na daw yan, nasukat na, kailangan lang ipa-approve yung plano. Ito yung boundary. So pag ganun po siya. So ayun, ito ay bayan ng Umingan, Pangasinan, sukat 2.4 hectares more or less, 300 per square meter. Pag-usapan na lang daw yung CGT at yung last price nito mga sir, mga madam. Tawad lang tayo kasi ito ay 300 per square meter na sabi lang ng contact natin tsaka yung kapatid. Kaya, pero yung mismong magdi-decide sa presyo, wala siya. Kaya tawad lang po tayo mga sir. So ayun muli, maraming salamat. Tupinig ko din yung Joel. God bless you. Ayan, dinugtong ko na tong aerial view mga sir, mga madam. Kung makikita nyo po ay napakaganda ng kanyang mountain view. Ito po yung property. Ayan, so dito sa right side, ayan, yan po yung property mga sir, mga madam. Dito left side naman ay sinubdivide na po yan, yung part na yan mga sir. So yan po ay, ayan, napakalapit ng provincial highway yan, going to Talugtog and Gimba. Ayan. So ito yung property dito sa part na ito mga sir. Yan po yung property. Yan, napakaganda ng mountain view. Ulitin ko, Umingan, Pangasinan po ito. Sukat 2.4 hectares. Tatagalin po yung nasa kabilang daan. So, nasukat na daw po ito at ipapa-approve na lang. Yan po yung barangay road niya. Nasa 40 meters below ang kanyang frontage mga sir. So, ang kagandahan nito ay pwede mo rin siyang i-subdivide lot balang araw or paunti-unting ipakat kung gusto mong magbenta at mabawi yung investment mo sa property. Yung tulad ng sabi ko kanina, yung may-ari kasi ayaw niya ng ganun, gusto niya buong makuha po nila yung
bayad. So pag pinasubdivide mo ito, ganyan po yung shape po niya. Ang presyo naman po dyan ay nasa 600 pesos up per square meter. Kasi napakalapit na po niya ng provincial highway. At sa town proper po yan mga sir, siguro at least nasa 8 to 10 minutes from town proper drive. Depende po sa bilis. Pwedeng mas malapit pa pag mas mabilis po yung takbo natin. So from Manila naman po ito ay at least nasa 3 hours below. 3 oras pababa po ito. Sa Tiplex naman 30 minutes more or less from Tiplex ng Rosales, exit ng Rosales, Pangasinan. So ayun, kailangan lang po ito ng talagang mga naghahanap ng ganitong property, yung hindi siya masyadong papasok. At the same time, sariwa po ang hangin din kasi malayo naman po siya sa town proper. Mga 8 to 10 minutes malayo din po yun mga sir. At the same time, marami pong dito, kumbaga nag-i-invest din kasi yung dito sa right side sa katabi ng daan o provincial highway ay marami na pong bumili dyan ng subdivide lot mga sir. So pwede rin yung pong kung investor po kayo, pwede po ito sa inyo at pwede rin yung pong i-subdivide din balang araw kasi maluwang naman po yung frontage nito. Mag-cut lang po ng mga siguro at least 200 to 500 square meter, pwede na po yun mga sir, para po mas affordable. Pero pwede rin namang mag 1,000 yung mga iba kung pwede naman po. Pero kung ito po ay meron po kayong budget na pwede nyo po siyang ipuhunan kasi maganda pong magpuhunan ganun. At the same time, kung at least marunong naman po tayo sa pagka-transfer, pwede ko po kayong matulungan mga sir mga. So ayun, sana po ay magustuhan nyo po yung property na ito at pakitawagan nyo po ako agad sa aking number. Ito po yung sa likod po niya, and yung kakahuyan na yan, yung may kawayan, kasali din po yan ayon sa ating seller. So kailangan lang talagang masukat mga sir mga madam. So yan naman po yung boundary niya. Ayan, yung kanyang may talatalahid na yan mga sir. So kailangan lang talagang na-relocate na daw po yan, pero hindi po nila pinabakuran. So kung gusto nyo pa-relocate ulit, pwede rin naman po mga sir. At hindi ko pa nakita kung may muhon po kasi. Ayun, ganito naman po yung sukat niya sa likod. Para po makita niya lamang po ay minarkad ko po sa drone, sa aerial view. Ayun, ulitin ko, 300 per square meter po ito. Yung CGT at yung last price niya ay yung seller na lang po yung kausapin natin mga sir. Ganyan po yung shape po niya. At napakaganda po na gawin itong subdivide lot mga sir mga madam. At ito po ay kung talagang nag-invest po kayo ng ganito ay napakaganda po na ipuhunan kumbaga. So yun, sa naghahanap din to ng ganitong kaluwang, pwede rin po, kaso lang medyo mas mataas po yung presyo nito kasi malapit na po siya sa provincial highway. So ayun, muli, ito po ang inyong lingkod, Agent Joel. Don't forget to like and share and subscribe sa aking munting channel mo, Joel Latlag.